blessed evening po sa ating lahat and welcome po sa ating prayer for the nation. At another night na naman po na tayo makakarinig po ng salita ng Panginoon. Before that, let us pray po muna. Let's pray. Yes, O God, maraming salamat po sa another night, Panginoon, na kami po pinagtipon-tipon mo na even online man po ito, Panginoon. We believe na hindi ka po nalilimitahan. Hindi po nalilimitahan yung presensya mo, Panginoon. And Lord, salamat po sa pangyayarihin mong dakilang bagay sa gabing ito. Salamat sa salita mo na siyang Lord, maririnig po ng bawat isa po sa amin. And I pray, O God, na patuloy mo po akong itago sa iyong banal na likuran. Tanging salita mo lamang yung mamutawi sa bibig na to, Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na siyang maririnig po namin. And Lord, salamat din po sa iyong presensya na ipo-pour out mo po, Panginoon. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. And welcome po muli sa ating prayer for the nation and isang mapagpalang gabi po. At bago po tayo mag-start, may naalala lang po ako, no? Nung Saturday po kasi, tinanong po kami ni Mami kung ano po ba yung prayer para sa amin. Ano yung perception po namin pagdating po sa prayer. And ilan sa mga sagot po ng mga kasama ko, kami po ay dependence on God, communication, relasyon, pagpapakita po ng pagpapakumbaba, and submission to the will of the Lord. And yun po yung mga sagot po namin nung time na tinanong po kami ni Mami about po sa prayer. And gusto ko rin po siyang itanong po sa inyo kung maririnig po ba ninyo yung prayer, kapag bang sinabi yung prayer, ano po yung unang pumapasok sa isip po natin? And ano po ba yung perception po ninyo about sa prayer? At pwede nyo pong ilagay yung sagot po ninyo dyan sa ating comment section. At ayun po, this night po ay ating pag-uusapan ay patungkol po sa isang babaeng widow na kung saan nagpapakita po ng pagiging persistent sa pananalangin. And our main text po for this night is matatagpuan po sa Book of Luke, chapter 18, verses 1 to 8. And pinamagatan ko po itong, what if the answer is waiting for your persistence? So patanong po siya. Ang story na po ito ay nangyari sa isang town na pinamumunuan po ng isang judge. Itong judge na po ito is wala po siyang takot sa Diyos and wala rin po siyang malasakit sa mga tao. 'Di ba kapag sinabi pong judge, makatarungan, patas, pero sa kwento po hindi po ganon yung judge. Hindi niya po ginagawa yung tama. And isang araw po, may isang widow na paulit-ulit na lumalapit po doon sa judge na yon. Humihingi po siya ng hustisya. At sa Jewish law po, ang widows po dapat ay pinoprotektahan. Pero hindi po ganon yung ginagawa ng judge. Ini-ignore po yung babae. Pero kahit ganon, hindi siya sumuko. At sa huli, napilitan po yung judge na bigyan siya ng justice dahil sa sobrang kulit po ng babaeng yon at sa tiyaga niya po na pagpunta araw-gabi po doon sa judge. At nais pong ipakita or maintindihan or ipaintindi ni Jesus sa mga disciple na kung yung judge nga na walang takot sa Diyos at wala pong malasakit sa tao ay nakinig doon sa widow, what more pa kaya ang ating loving and holy Father ay makikinig sa kanyang mga anak. And now, we have 3 points po na makikita at matututunan po natin sa life po ng widow na yon. At unang points po natin, what is the meaning of prayer in this story? At ang prayer po dito sa story ay persistent faith and continual dependence of God. At naalala ko po yung sinabi po before ni Ate Glenda na persistent prayer is not optional. It is an order from the Lord. Ang pananalangin po ay hindi lang puro Panginoon. Amen. Persistent means not giving up. At sabi po, naalala ko ulit na sinabi po ni Ate Glenda, para ma-enjoy po natin yung pananalangin, we must continue to pray. Kasi hindi po natin talaga mai-enjoy yung prayer kung titigil ka. Tama. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga disciples sa verse 1 that they should always pray and not give up.
Prayer here is not just asking once. It is continuing to trust God even when answer seems delayed. Kahit na hindi pa natin nakikita yung kasagutan sa pananalangin, ay tayo po'y magpatuloy. Amen. The parable teaches that prayer, it is an expression of faith, not desperation. Hindi palagi agad-agad ang sagot ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Ang idea natin sa justice ay hindi pareho sa pananaw ng Panginoon. Ipinapakita ng parable ng persistent widow that effective prayer requires tenacity and faithfulness. Inaasahan po ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano at nakakakilala po sa Kanya ay magpatuloy tayo sa paghingi, paghahanap, pagkatok at pagdarasal hanggang sa dumating po yung kasagutan sa ating pananalangin. Diba sabi nga po sa Matthew 7, chapter 7 verses 7 to 8, ask and it will given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receive, and the one who seek finds, and to the one who knocks it will be open. Amen. At ang pangalawang points po natin ay, why did she pray? So, bakit ba siya nananalangin? Nananalangin po siya kasi wala pong ni isa kaya siyang i-defend. Nangangailangan po siya ng hustisya. And during that time po, ang babaeng to ay wala pong power, no status, and wala pong protection. Kumbaga, helpless po siya socially. Ang pananalangin po niya ay nanggagaling sa kanyang pangangailangan at pananampalataya. Naniniwala po siya na posible pa rin ang justice kahit na sinasabi ng sitwasyon na wala ng pag-asa. Sa spiritual po, nire-represent po niya ang mga taong nagdurusa, naghihintay ng intervention sa Diyos, pakiramdam ay hindi naririnig pero pinipili pa ring tumawag at manalangin sa Diyos. And that's the reality po, no? May mga pagkakataon po na ganun din po yung mga pakiramdam po natin. Pero, tulad ng isang widow, ng persistent widow, tayo po ay nangangailangan at naway sa ating paglapit po sa Panginoon ay huwag lang po tayo Panginoon. Amen. Naway maintindihan po natin yung totoong meaning po ng pananalangin. Yung true meaning na kung bakit ka nananalangin, tama. Dahil sa ating pananalangin po ay hindi lang yung sitwasyon mo ang mababago, kundi ikaw mismo, yung puso mo ay pwede ding baguhin sa pamamagitan ng pananalangin. Tama. And pangatlong points po natin, how did she pray? So paano po ba siya nanalangin? She prayed with persistence and boldness. Persistently dahil siya ay paulit-ulit na bumabalik doon sa judge, and specifically alam niya kung ano yung gusto niya at ang gusto po niya ay hustisya. And faithfully, hindi siya tumigil kahit na paulit-ulit siyang ini-ignore ng judge. Tama. Hindi siya nagbago ng request. She remained steady kahit na pakiramdam niya wala nang, alam niyo yun, hindi na siya pinapakinggan ng judge, pero nagpatuloy po siya. At ang pananalangin niya ay hindi maganda pakinggan, hindi mahaba at hindi dramatic, kundi consistent. Ang Diyos ay hindi tulad ng unjust judge. Siya ay loving, righteous, at laging nakikinig po sa ating pananalangin. Pero ang pananalangin po ay nangangailangan pa rin ng faith, ng patience, at perseverance. Amen. As a conclusion po, never stop praying, never get tired of praying. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Sa ating pananalangin po ay hindi lang po yung sitwasyon po natin yung pwedeng baguhin ng Panginoon, kundi tayo mismo na nananalangin, namamagitan para sa iba, ay kayang-kaya pong baguhin sa pamamagitan ng pananalangin po natin. At makikita po natin sa story na kahit yung judge na walang takot sa Diyos, walang maslasaki sa tao, ay nakinig pa rin sa widow. Ipinapakita nito na may kapangyarihan po ang pagiging persistent sa pananalangin. Kayang gumalaw ng Diyos kahit ang pusong akala natin ay hindi na magbabago, ay mababago. Amen. So pray with passion because passionate prayer impacts lives of others. So ayun lamang po, to God be all the highest glory.